pala yung ano, materials recovery para makuha mo yung mga copper sa mga transformer kasi mahal yung copper, mahal yung tanso ngayon eh. Dami nakuha, parang 250 yata per kilo. Nakuha ko sa mga lumang transformer. Kaya lang nung una parang hirap sirain, no? Yung pala hahampasin mo lang dito ng malaking hammer. Hahampasin mo lang dito. Kaya kailangan may gloves ka, tsaka meron kang protective tapos meron akong ito sa ears. Tapos ayan pagka nagganyan na siya, bumuka na siya na ganyan, nagpo-fall apart na siya see? Bali matibay lang pala siya pagka sealed and varnished. Kasi may I-core may nakaharang sa gitna Hindi mo siya pwedeng kasi yung ito kasi para gumana yung transformer, meron siyang core sa gitna tawag nila E-plates. Hindi mo siya basta mabubunot ng diretso may nakaharang sa gitna, kaya yung mga E-plates na yan, kabilaan yan Wasakin mo lang yung isang side. Ayun, mariretrieve mo na yung copper. Tapos ito, siguro lalagarin ko lang na gano'n kaya bolo, knife. Ito, strike ko lang siya na ganito dito sa gitna. Yun, makukuha ko na, maaalis na siya dito sa plastic niya. Kasi pag buo siya, ganito pa pag buo yung transformer, ganito pa kailangan hampasin to para matanggal yung varnish at saka matanggal yung pagkasiksik nila. Kasi nilulubog sa varnish to kaya nag-stick. Yun ang gagawin mo pagka gusto nyo mag-recover ng copper sa mga transformer na luma. May mga malalaki pa nga as big as this. Tignan mo daming copper nito. So ganun din ang prinsipyo. Attack here. Sometimes yung malalaki mas loose pa sila mas maluwag pa. Yan, papakita ko sa inyo. Actual. Pero importante yung mga protection kasi bali wala yung recovery mo kung masasaktan ka. Kaya habang pinupok mo, nagsishift. Habang pinupok mo, nagsishift na sila. Dahil hindi na sila tight, hindi na sila compacted Yun, may nalaglag na isa. That's the start of the collapse. Saka tandaan yung configuration ng E. Kasi yun ang direction ng pagkalas nyo. Yung E. Pag ganun up and down, ganyan E and E. Hindi pa side Kasi baka pukpok kayo ng pukpok sa side, wala mangyayari. Kailangan pataas, kaya yan kasi nag-collapse na. Simula na yan Actually hindi na ako masyadong nagbibigay ng effort dito sa maliit na hammer na to so you can see nag-collapse na siya labasan na silang lahat see? Ang importante din sa initial nilang configuration, sobrang tight. Kaya ako nabibili itong mga na to ito made of metal din naman kaya lang precious talaga dito yung tanso. Siguro yung baka mabenta ng 25 a kilo, so hindi masyado, hindi kagaya ng tanso.
Hindi pa ako sigurado sa 250 baka 300 something. Kasi nga no, imbis na magmina sila sa mga mountains, no. Di mas mura na lang yung bumili sila ng mga na recycle na. Yun ang sikreto noon. Kasi upon my study, hindi naman pala nangingitlog yung mga elements. Baba, yung gold, silver, yung copper, hindi naman pala yan nanganganak habang pinatatagal. Yan pala ay kung ano na yung nasa earth natin, siya na yun. Kaya dapat i-recycle na lang kasi hindi na yung nanganganak, yan na yun. Yan na yung mga nakikita nating diamonds and gold and silver, yan na yun. Mula nung na-form yung earth, hindi na siya actually nadadagdagan habang hindi kagaya ng halaman na pag tinanim mo lumalaki, di ba? Ito hindi, steady na yun. Steady na yung element na yun. Ayan, dami na lumabas na. So ganun lang. Pag nakuha nyo yung technique, bibilis na rin kayo. In some shops naman, yung yellowish, itong mga different colors na to, magkakaiba presyo. Merong tinatawag na yellowish, merong tinatawag na reddish. Mas mahal yung, I believe yung reddish, mas mahal ng konti. So, yung ibang shop, sabihin sa inyo, separate nyo tong yellowish dun sa, sa reddish. Kasi mas maraming parang pure copper content yung isa, kaysa ron sa isa. Yung iba kasi alloy, hinahaluan ng tin, no? Siguro by design. Yung primary iba sa secondary, so iba presyo nun, pero hindi masyado magkalayo. Pag naghalo-halo, ewan ko kung maghalo-halo, siguro i-assume niya yung mas marami sa tingin niya o yung mas mura, no? Pero konti lang, around 20 pesos ganun per kilo. So depende sa inyo. Tapos yung iba naman may gusto buo, diba, malalaki na yung mga kawad na ng kuryente. Pagka buo-buo sila na stretch, mas mahal din kaysa ron sa mga putol-putol, no? Depende sa junk shop na mapupuntahan nyo. So ito lumabas na, no? Konting pukpok lang na ganun. Yun lang yung nakita kong pinaka gusto kong way. Kasi yung dati nilalagare pa yung ganito, masakit sa kamay, masakit. Tapos yung iba naman nagamitan mo ng grinding wheel. Gagamitan mo ng ganito, tapos minsan hindi naman makukuha sa isang wheel, so gumagastos ka ng wheel. Tapos nakikita ko naman yung nasa labas, yung mga yung mga bote garapa, no? Wala naman silang mga lagari o grinding wheel, meron silang martilyo. So nakita ko yung style nila, pwede nga yung martilyo. Ito medyo malaking transformer. Kaya lang meron siyang mga nut and bolt sa gilid, ibig sabihin hindi siya na-varnish, kundi by nut and bolt kaya siya naipit. One plate was released. Tuloy-tuloy na yun. Basta nag-release na yung one plate na yun. Pling! See? See? It collapsed already. Collapsed. So habang nagko-collapse, naglo-loosen up na. So it gets easier, no? Habang tinatanggal mo, lalong dumadali.
ganito lang oh. Small hammer ulit oh. Hindi na kailangan yung hearing protection. Yes. Nakita niya, may nakikita kayo minsan meme sa Facebook, di ba? Sabi niya, wala daw siya pang long ride, pero meron siyang naipong tanso. Hindi niyo ba nakita yon? May naipon siyang siguro mga 20 kilos ng tanso. So yun ang pang long ride niya. Kasi nga mahal yung tanso, no? Isa sa pinakamahal sa na ano ngayon, na elemento. Maliban sa gold hindi mo pwedeng dalhin yung gold sa junk shop. Kumbaga kung sa junk shop, talagang yung tanso. Kasi tignan mo, nakakaubusan ng tanso ngayon kasi makikita nyo yung mga bibiling wire sa bahay. Ang siguro 50% ito tin. Siguro tin ang laman nito. May tanso, may tin. Konti lang ang tanso. Para lang masabing copper wire. Pero actually pagka binuksan mo to, ginagamit ko to kulay puti na. Transformer dyan. Maganda yung mga transformer kasi marami silang tanso. Nga lang, ang hirap kunin, di ba? Ang hirap i-recover. Alam namang tumawag ka pa na magre-recover, baka bayad mo lang sa kanya yung makukuha mo, di ba? Oh. Usually, nasabihin ng mga nagre-recover, hati tayo, tapos siya magre-recover, di ba? Oh. So, ganyan ka lang ng ganyan. Mamaya, lalabas din yung tanso niyan. It's not hard. Yeah, so ang laki na ito. Pero, same principle pag nag-loosen up na. It's easy. Pag nag-loosen up na, it's easy to See? Kaya lang kailangan pasensya tsaka technique kasi hindi nyo talaga ito mabubunot by brute force. Itong copper hindi nyo mabubunot, nakalock siya ayan nakalock in place. So kailangan talaga tanggalin mo lahat ng E, kabilang E, diba? See? It's locked in place bago mo makuha ang precious copper mo, diba? This one is from power washer motor. Sira na of course yung siraan yung ayos pa. Tingnan nyo gaano karami nakuha ko. And this one, look, this one is from electric fan. Ito sa electric fan lang to galing. Yan. Sa electric fan yan. Pero ito sa generator, turbine. Dami no. Generator turbine. Bigat.